Para sa ating mga kababayan, wag po agad silang maniwala sa kumakalat. Kailangan lang i-verify with us. Right now, may kumakalat na magkakaroon daw ng lindol on April 22. Isa sa mga hamon na hinaharap ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ay ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Kabilang na dito ang prediksyon na magkakaroon ng malakas na lindol sa April 22. Sa programang Lifesaver, binigyang diin ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na hindi basta dapat maniniwala ang publiko sa mga naglalabasan sa mga social media. And kina-clarify naman natin na for now, there's no technology that can tell us exactly when an earthquake would happen. Maging ang pagputok aniya ng Bulkang Kanlaon kamakailan ay may nagkukonekta rin sa nangyaring malakas na lindol sa Myanmar. Magkakalayo po yan. Hindi po in the first place, kahit yung mga bulkan natin in the Philippines, kapag pumutok yung isa, hindi yan makapag-trigger ng volcanic eruption sa iba pang active volcanoes natin. So huwag po silang maniwala sa fake news. They have to verify yung mga kumakalat with us. There is a possibility that 2 or 3 volcanoes would erupt simultaneously, but independent yan sa isa't isa. Ayon sa PHIVOLCS, maaari lamang magkaroon ng ideya sa kung kailan posibleng gumalaw ang isang fault. Tulad halimbawa ng West Valley Fault na base sa pag-aaral ay huling nagkaroon ng malakas na lindol noong 1658. Gumagalaw naman ito tuwing ika-400 hanggang 600 taon. Pero hindi aniya dapat magpakakampante ang taong bayan dahil posible ring mangyari ito ng mas maaga. We have to assume na it will happen on the lower limit, which is 400 years, which is by 2058. So the closer we get to 2058, the higher the probability na magkakaroon ng malakas na paglindol. Ang West Valley Fault ay kayang maglabas ng magnitude 7.2 na lindol at posibleng umabot sa intensity 8 ang mararamdamang pagyanig. Sa pamamagitan ng simulator, ipinakita ng PHIVOLCS ang senaryo ng isang intensity 8 na lindol. Ito yung 8. Ito yung 8. Hindi na po makakalakad ang tao dito. Hindi na makakalakad. Oo, ayan o. So ito ang possible na maramdaman pag nangyari yung intensity 8 na galing doon sa 7.2 magnitude. Mang gaano katagal po yung magiging ground shaking na ganito? Mga seconds. Seconds. Pero 45 seconds na matagal na yun. Paalala ng PHIVOLCS, siguraduhin nasa standard o tama ang sukat at disenyo ng mga bahay at istruktura na kayang tumagal sa malakas na lindol. Benedict Galasan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.